Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa tambalang salita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa tambalang salita. Ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama. Maaari itong magkaroon ng bagong kahulugan o manatili ang orihinal na kahulugan ng mga salitang pinagsama. Isa itong paraan upang mapalawak ang ating bokabularyo. Kapag pinaghalo natin ang dalawang salita, maaari tayong makabuo ng bagong salita at minsan bagong kahulugan din. Napakahalaga nito sa wikang Filipino dahil dito natin nakikita ang pagiging malikhain ng ating wika. Narito ang dalawang uri ng tambalang salita. Una, tambalang di ganap. Pinagsamang salita na may sariling kahulugan pa rin. Halimbawa, bahay, kubo, silid, aralan. Ikalawa, tambalang ganap, pinagsamang salita na may bagong kahulugan na. Ibig sabihin, sa pagsasama ng dalawang salita, nakabuo na ng bagong kahulugan. Halimbawa, balat sibuyas na ang ibig sabihin ay maramdamin. Sumunod, kapitbahay na ang ibig sabihin ay kalapit na tahanan. May dalawang uri ng tambalang salita, ang di ganap at ganap. Kapag pinagsama ang dalawang salita pero pareho pa rin ang kahulugan, ang tawag doon ay hindi ganap. Kapag naman nagkaroon ng bagong kahulugan, ang tawag doon ay ganap na tambalan. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang ilang halimbawa. Para sa di ganap na tambalan, silid-aralan, bahay kubo at punong kahoy. Para naman sa ganap na tambalan, narito ang ilang halimbawa. Balat sibuyas, kapitbahay at bulaklak ng dila. Tignan natin ang mga halimbawa. Mapapansin nyo na sa mga di ganap, madali nating maunawaan ang kahulugan dahil pinagsama lang talaga ang dalawang salita. Pero sa ganap, ibang kahulugan na ang nabubuo. Para subukin ang inyong naging kaalaman sa ating naging talakayan, narito ang ilang mga katanungan. Panuto, tukuyin kung tambalang ganap o tambalang di ganap ang mga sumusunod na salita. Maaari kayong mag-iwan ng komento sa comment section kung ilan ang inyong naging puntos. Ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama. Dalawang uri, tambalang ganap at tambalang di ganap. Mahalaga ito sa pagpapalawak ng bokabularyo ng wikang Filipino.
Ngayong alam nyo na ang tungkol sa tambalang salita, mas madali na nating mapapansin kung paano patuloy na umuunlad at lumalawak ang ating wika. Ano ang tambalang salita? Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.